kababayan, kaibigan, kapatid. Kumusta na po kayong lahat? Ngayon po ay isang maulan na gabi. Kaya eto, naglalamyerda ako. Not exactly naglalamyerda or naglalakwatsa. I'm looking for a good place where I am going to relax while reading. Kasi po ay nakatulog na ako. Nakatulog na ako mula sa magdamag na trabaho. So, kaya at least na-regain ko ang power ko ngayon. Kaya it's been a long time. Siguro maybe mga almost a month din na hindi ako dahil sa sobra kong busy ng buhay. Kaya eto ang gagawin ko as usual. Dito ako pupunta ako sa McDo. Parang ang sarap kumain ng french fries. Kasi french fries lang po ang mura. French fries and coffee. Kasi po alam nyo, pag nandito ka sa ibang bansa, lalo't mayroon kang mga obligasyon, tapos may ganito, may sarili kang sasakyan na talagang kailangan mo sa buhay mo, kasi anytime may kailangan ka sa labas, anytime may gagawin ka, hindi ka na pupunta sa station para pumila, para bumili ng ticket. Yung tipong maghahabol ka lagi ng oras at kailangan mong pag na-late ka, maghihintay ka uli ng panibagong oras ng train. Kaya po talagang napaka-importante ng may sarili kang sasakyan, lalong-lalo na nasa ibang bansa ka. Kasi sa tawag dito, sa Pilipinas kasi maraming sasakyan eh. May tricycle, may jeep, may taxi, may FX, may marami, as in umiikot, may pedicab. Dito po wala nun. Hai, to desu ne, edamame con stotsu kudasai. Potato M size. Ato Apollo pie 1つ。はい、以上です。はい、ありがとうございます。Ayan, kung narinig nyo po, nag-drive-thru ako ng McDo. Kasi meron na kasi akong coffee dito. Pinili ko rin yan kanina. So kung ano na lang yung pwede kong idagdag. Kaya hi. Ay,
po. Ayan po, nag-drive thru ako ng kakainin ko. Kasi, para pwede ako mag-park dito sa kanila. Kasi, once na parang mas okay kasi dito sa mag-park, at saka habang umuulan parang mas magandang arigato. Parang habang umuulan masarap magbasa, masarap namnamin ang salita ng Diyos na sa kabila ng ganitong buhay na mahirap dito sa mundo, talagang yan. Dito ako sa may pwesto. Kung hindi naman pwede rin naman, parang madilim no? Parang mas gusto ko sa maliwanag Ayan. Nag-drive-thru ako pero dito ako magpa-park. Hindi nila alam dito ako kakain. Kaya lang, itatapat ko na naman po yung aking mata sa maliwanag. Kasi po may matagal nang nakaabang na dapat sana nabasa ko na, kaya lang dahil sa sobrang busy talaga ng aking buhay, gusto kong basahin pero dahil kailangan ng asikasuhin ko yung mga bagay-bagay sa buhay, kailangan gawin ko muna. Kasi yung mga yun, wala namang gagawa kundi ako. Ito po ang yan, Kings ang nating babasahin. Ang ating babasahin, Kings. Ayan. Ngayon po, ang babasahin ko ay ang aking The Original Bible. Ayan. Kain po tayo. Ayan. Kaya lang, paano ba takpan natin yan ba? Siguro, binaga the best, ganyan. Takpan natin.
Paano ba natin matatakpan yan? Bawal yata yung kasing ganyan. Ayun. Ay, nakita din doon. Mhm. Pag dito, yan. Yan. Oh, I see. Yan. Ganyan po. Ayan. So, maganda pala ganyan. Ayan. Ayan. Para. Ayan. Ayan. Mas maganda yan. Mas kitang kita. Ang babasahin ko po ngayon ay Unang Hari. Pero ay, ayan. Ayan. Ayan, tingnan nyo. May ano ng yung pala yun. Naayos ko kasi dahil ayan. Para ayun, ganun pala yun. Ayan. Ayun. Kita nyo po, may nagpa-park. Importante po kasi ako'y makabasa. Pero bago po ako bumasa, kakainin ko po muna yung french fries kasi lalamig. Ngayon po, alam niyo po mga kapatid, patapos na po ang taglamig dito sa amin. Ngayon, kaya nag-uulan. Kasi po, ganun dito eh.
Pag matatapos ang taglamig, uulan. Pagka papasok ang taglamig, uulan. Basta po matatapos yung taglamig, papasok ang spring. Spring nga ba? Autumn, spring. Nakakalito. Basta po yung before mag-summer. Ngayon, bago po mag-summer, uulan. Tapos bago matapos yung summer, uulan. Kaya po kami dito sobrang busy. Kasi pag matatapos ang summer, pag matatapos ang winter, uulan, ano? Tapos papasok ang summer. Ngayon, kailangan mo na namang magpalit ng Natsu tire o yung summer tire. Ngayon po, kailangan ko po yata talagang palitan ng Natsu tire yung kulong ko. Kasi, para for the next winter, magamit ko pa ng isang beses yung aking winter tire. Kasi, sonomama ko siyang, ibig po sabihin ng sonomama, pagka as is na ginamit ko lang siya, even summer, masyado pong kasi syempre pang taglamig siya. Tapos magnanatsu. Alam nyo naman po ang summer dito, naku po. Talaga. Gusto mo na, dito lang ako na, sa Pilipinas po, hindi ako nakakaligo nung tubig na buhay. Siguro nung bata ako, elementary, yan, nakakabaligo ako, nagtatampisaw ako sa ulan. Pagka walang bantay. Ngayon, kasi pag may mga bantay, yung mga kuya ko, pag nandyan, ako po, hindi ka makatakas. Ngayon, pag nung malaki na ako, pinapaligo ko talaga, hot water. Nagpagawa nga po ako ng bathtub sa bahay ko Malaking bathtub. Pinupuno namin yun ng tubig. Tapos, pinapainit ko. Pero pag gusto ko ng madalian, yung hindi ka magbababad sa mainit, mag-init ka lang ng para sa 2 buckets, 3 buckets, buckets po tawag dito din Ngayon, madali ang pong ligo yon, pero magpapainit pa rin ako ng tubig. Pero punong ako'y dito natira, alam nyo po, imagine, for the first time in my life, naliligo ako ng sobrang lamig ng tubig. Parang nilagyan ng yelo. Ganun po
kainit. Ibig sabihin, ganun kainit yung weather. Na hindi ko nagagawa sa Pilipinas na maligo ng buhay na tubig, no? Kaya po ngayon ay ang gagawin ko po ay papalitan ko yung aking tire kasi para pwedeng isang gamit pa sa susunod na winter. Kasi dati binapabayaan ko po kahit summer eh. Talaga, hindi po ako nagpapalit talaga. Pabayaan ko siya kahit winter siya, kahit summer siya. Yun lang ang gulong kasi pag nagpapalit ka po ng gulong, papapalitan mo, dadalhin mo sa auto shop. Tapos ang isang gulong po ngayon, dati 500 yen lang. Ngayon, 4 na gulong yun sa akin. Tapos malalaking gulong pa. 1,000 yen po ang isa, 4,000 yen, 4. Kaya po ngayon, dahil nga po nagpunk yung aking gulong, yung aking isang gulong na winter tire. Dahil sumingaw hindi ko napansin, sumisingaw yung hangin. Pinalitan po ng anak ko. Ang ginawa, ang pinagamit ko, yung pang Natsu tire na. So, kaya po ang gulong ko ngayon, 3 pang winter at 1 pang summer. Kaya po nung dinala niya sa auto shop para magpa-change oil, tatawanan po sila. Sabi po, bakit yung car ng mother mo, ganyan. Eh, alam mo naman yung mother ko, sabing gano'n. Kasi, kumbaga, ako lang po yung gumagawa nung ganun. Eh, syempre, sabi nga po nung ang aking husband, hoy, magpalit ka na ng summer tire. Sabi ko, nakapagpalit na ako ng 1 piraso. Yung 3 piraso, pag meron na uli akong time. Sabi ko pong ganon. Kaya ayun. Ang aking pong gulong ngayon ay 3 pang winter tire at 1 pang summer tire. Kaya 3 na lang ang aking papalitan. Ganun po. So, para po nga humaba, magamit ko pa sa winter uli ng 1 beses yung aking winter tire. So, papalit ko na siya sa summer tire. Kaya lang, yung aking summer tire, pache-check ko muna kung okay pa kasi na-stock siya ng matagal na hindi nagagamit, kabibili lang tapos in-stock ko ng matagal dahil natamad akong magpalit, na-stock siya ng matagal dun sa stock room na 2 taon yata, almost 2 years yata nasa stock room lang na yung pong stock room namin yero. Kaya pa check ko pa siya uli bago ikabit. Ganun po. Kaya po mga kapatid, tayo po ay magbasa po muna ng salita ng Diyos para po may mapakinggan din po kayo, mapakinggan tayo ng mabuting balita ng ating Ama sa Langit. Ngayon po, ang babasahin ko nga po, ayan, kung nakikita nyo po sa aking thumbnail, ay ang hari, ang unang hari po. Pero mag-pray po muna tayo. O Diyos Ama sa Langit, Diyos na buhay at dakila, Diyos na aming Jehovah Jireh, aming Yahweh El Shaddai, maraming salamat po, our God Almighty, Abba Father, na aming buhay na Diyos na sumasalangit. Maraming pong salamat sa matagumpay na trabaho ko naming lahat. Matagumpay na trabaho ko po sa buong magdamag. At maraming salamat din po sa magandang araw na ito. Ano man po ang pagod, hirap na aming dinadanas o aming nararanasan sa araw-araw naming buhay,
Ikaw po ang aming sanggalang, ang aming kaligtasan, ang aming kapayapaan. Ikaw po ang aming kalakasan, katatagan. At ang lahat po ng ito, Ama, ay dahil sa ipinaalam mo sa amin na iyong mga salita na iniaral sa amin at iniaaral pa rin hanggang ngayon ng aming Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang mga aral na nasusulat, na ayon po sa aming Panginoong Hesus ay ang iyong mga kalooban. Dahil kung ano naman po ang kalooban mo ay iyon ang iniaral ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya po maraming salamat, Ama. At muli po itinataas ko po ang lahat kong mga kapatid, ang mga nakikinig dito na maligaw man sila o blessed na sila ay nakikinig. Pagpalain mo rin po sila sa kanilang buhay at anuman ang kanilang mga kailangan sa kanilang buhay ay ipagkaloob mo po nawa ayon sa aming Panginoong Hesukristo, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Anuman po ang mga bagay-bagay na pinahihintulot mo sa buhay namin sa araw-araw, ups and down, trials or blessings, ay naniniwala po kaming ito ay mula sa iyong walang hanggan at walang kasing tulad na pagmamahal sa amin. Dahil anuman po ang aming mga dinadanas na maging trial, maging anuman ang pagsubok, ito po'y naniniwala kami at ayon din naman po sa iyong aral, ayon sa iyong kalooban na nasusulat sa Biblia ay ang lahat po ng ipinapahintulot mo ay para sa iyong mga anak upang kanilang maging aral. At ipinapahintulot mo po para kami ay matuto. Tunay po, Ama, at isa ako sa nagpapatunay at isa ako nagsasabi sa kanila na anuman ako ngayon at anuman ang katatagan ko, anuman ang kapayapaan ko, at anuman ang pagsisikap ko, anuman ang ginagawa kong pagpupuri dahil sa sobrang kaligayahan ng aking puso at kapayapaan ng aking puso at isip, sa lahat ng mga bagay-bagay na ipinapahintulot mo sa buhay ko, ay siya ko namang naging aral, siya ko namang naging katatagan, at siya ko namang ipinamumuhay po ngayon. Kaya maraming salamat po. Ganon din po ang aking samot dalangin sa aking mga kapatid, kababayan, kakilala, kaibigan, kapwa, pamangkin, tiyahin, tiyuhin, kung meron man, teacher, kasamahan sa trabaho, kasamahan sa kaklase, relatives, sa lahat ng kung saan man sila naroon, sa Canada, sa Australia, etc. At sila po ay abutin mo po ng iyong mapaghimalang kamay, abutin ng iyong pagpapala, liwanagan mo po at ningningan ng iyong muka ang kanilang buhay, kung paanong ganun din ang ginagawa mo sa akin sa araw-araw, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga taong nasa paligid ko na nagbibigay din ng lakas at nagbibigay din ng sama ng loob, na siya namang nagiging aral at katatagan ko, na sa pamagitan nila ay tumatatag ako. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat po ng ito ay pinapasalamat ko sa iyo. At ganun din po sa lahat ng aking mga kaibigan, kababayan na nakikinig, ay isabuhay din po nawa nila ang lahat ng iyong kalooban. At upang makita nila at makamtam sa buhay nila ang iyong tunay na pagpapala, ang iyong tunay na pag-exist, na ikaw ay tunay na buhay na Diyos na sumasalangit, Diyos ng mga Diyos, na Ama ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Muli po sa gitna ng maulan na ito ay maligaya po ako at masaya at
mapayapa, maligaya, at matatag na maipapakinig sa kanila ang iyong salita. Salamat po, Ama. Sa iyo ang lahat ng kapurian, karangalan, ngayon at magpakailan-kailanman. To you, O living Father God, be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. To you, our Lord Jesus Christ, we thank you for your loving kindness, for your love, for redeemed us, or all kinds of sins, for all the sins that slave to those people around us, around me, and also ganun din po sa akin, sa pagliligtas mo. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Sa iyo ang lahat ng pagpupuri. Sa pangalan mo, itinataas ko po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagmamahal, at pagsunod sa ating Ama. At gayon din po itinataas ko, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na ang lahat ng aming mga ninanais, minimithi, inaasikaso o anuman ang aming mga kalalagayan na mga inaayos sa aming buhay, ay matagumpay at maayos, maligaya, naming mapagtagumpayan. Muli po, Panginoong Hesus, sa iyong pangalan, itinataas ko ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagsamba, at pagmamahal sa ating Diyos Amang sumasalangit na kasama mo. Salamat po. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ngayon po, may 30 minutes naman tayo na pagbabasa. So, yung pong ating chatting kanina, naka 32 minutes din po, 33 minutes. Kaya po, eto po ang unang hari. Aklat ng mga hari. Panimula. Sa unang aklat ng mga hari, ipinagpapatuloy ang kasaysayan ng kaharian ng Israel na sinimulan sa mga aklat ni Samuel. Nahahati ito sa tatlo: ang pagpapalit ni Solomon bilang hari ng Israel at ng Juda, at ang kamatayan ng kanyang amang si David. Pangalawa, ang paghahari at mga nagawa ni Solomon. Katangi-tangi rito ang pagpapatayo ng templo sa Jerusalem, ang pagkakahati ng bansa sa dalawang kaharian, ang Hilaga at ang Timog, at mga kasaysayan ng mga hari hanggang sa kalahatian ng ikasiyam na siglo BC. Sa una at ikalawang aklat ng mga hari, bawat pinuno ay hinahatulan ayon sa kanyang pagiging tapat sa Diyos. At makikita, nakabatay sa pagiging tapat na ito ang pambansang tagumpay, samantalang ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagsuway sa tunay na Diyos ay nagwakas sa kapahamakan. Nabigong lahat sa pagsubok na ito ang mga hari sa Israel. Ngunit sa kaharian ng Juda, nagtagumpay ang iba at ang iba'y nabigo. Nangunguna sa aklat ng unang hari ang mga propeta ng Panginoon. Sila ang mahigpit na tumututol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagsuway sa Diyos. Katangi-tangi si Elias at ang kasaysayan ng pakikipagpaligsahan niya sa mga saserdote ni Baal. O ayan po, maliwanag po, ano?
may 30 parte ay ang mga nasusulat dito sa hari. Ito nga po ay yung pagpalit ni Solomon sa kanyang ama na si David. Yung pong anak ni si Solomon po ay anak ni Haring David kay Bathsheba. Yung si Bathsheba, yung po ay isa sa sundalo ni David. Asawa ng sundalo ni David. Ngayon po, dun po, yung pong naging anak niya doon ay ito nga si Haring Solomon. Nagkasala po si Haring David, kaya po sinasabi nga dito na halos lahat ng hari ay nabigo. Pero may mga hari naman na nagtagumpay. At ang iba nga ay nabigo. Ngunit sa kaharian ng Juda, nagtagumpay ang iba. Yun daw po, sa kaharian ng Juda, nagtagumpay ang ibang hari. Pero sa bansang Israel, nabigo ang mga hari. Kaya po, nangunguna sa unang aklat ng hari ang mga propeta ng Panginoon. Sila po yung mahigpit na tumututol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi po, alam nyo po, ito po si Elias, ito po ang isa sa nakikipaglaban po talaga noon sa mga hari. Dahil nga may mga hari nga, dahil sa kanilang mga asa-asawa, sila ay natangay na sumamba sa Diyos-Diyosan na pinakamalaki nilang kasalanan sa Diyos. Kaya po, diyan, noon, ang propetang si Elias, siya po yung nakikipagsapalaran noon. Nakikipaglaban. At ito pong si Elias, ay ito po yung propeta ng Diyos na nakaramdam na parang nag-iisa na lang siya. Kasi nga, halos lahat, walang naniniwala o halos kumbaga natatangay na ng iba na sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya po ito ay napakaganda, isa sa napakaganda na pagka natin sa mga nakaraan, makikita po natin kung paano ba minamahal ng Diyos yung talagang sumasampalataya sa Kanya, kung paano yung nagmamahal sa Kanya, kung paano niya pinangangalagaan, at kung paano niya rin pinababayaan sa kaaway yung mga taong tawag dyan, yung mga taong sumusuway sa Kanyang mga utos. Kaya po, eto po, narito po ang nilalaman. Ang wakas ng paghahari ni David. Si Solomon ay naging hari. Ang paghahari ni Solomon, ang mga unang taon, ang templo ay tinayo. Ang mga huling taon, ang nahating kaharian, ang paghihimagsik ng mga lipi sa hilaga, ang mga hari sa Juda at Israel, si Propeta Elias, si Haring Akab ng Israel, si Josaphat ng Juda at si Okozias ng Israel. Ito po yung mga, kumbaga yung table of content ba o yung content mismo ng unang aklat ng mga hari. Kaya po, yan po ang pinaka-introduction tsaka yung content na binasa ko sa inyo. Ngayon po, punta naman po tayo dito sa unang chapter na ang naka-specify dito ay si David ng matanda na. Ito po si Haring David, isa to sa pinagpala Kasi talagang nung bata siya, mahal na mahal niya ang Diyos. Talagang, kung alam niyo po yung si David and Goliath, siya po yun. Siya po yung pinatay niya yung si Goliath sa pamagitan ng isang bato. Kasi, bakit niya sa pamagitan ng bato ay napabagsak niya si Goliath? Kasi, sa kanyang puso,
ipinaglaban siya ng Diyos, pinagtanggol siya ng ating Diyos na buhay sa mga tigre, sa mga lion. Kaya sa kanyang puso, kahit gaano kalaki si Goliath, hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya po imagine, sa magitan ng bato, ay napabagsak niya si Goliath. Kaya nga po mayroong istorya na David and Goliath. Siya po yon. At siya po yung isa sa na pamahal sa Diyos at minahal ng Diyos. Kasi nga, nakita sa kanya ng Diyos kung paano niya minamahal ang Diyos, kung paano niya ipinagmamalaki ang Diyos, kung paano niya isinisiwalat ang kabutihan ng Diyos, kung paano niya ibinibigay at isineshare sa mga tao ang tunay na kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ganun po. Ito po tayo. Siya, nung matanda na siya, ito po, matanda na noon si Haring David. Kung kahit kumutan ng makapal, giniginaw pa rin siya. Kaya't sinabi ng kanyang mga tagapag-alaga, kung ipahihintulot po ninyo, kamahalan, ihahanap namin kayo ng isang dalaga na dito titira at mag-aalaga sa inyo sa kanyang kandungan. Kayo hihimlay upang kayo'y bigyan ng init. Naghanap nga sila sa buong Israel at nakakita sa sunam ng isang magandang dalaga na Abisag ang pangalan. At siya'y kanilang dinala sa hari. Siya'y ubod ng ganda. Tumira siya sa piling ng hari at inalagaan ito, ngunit hindi siya ginalaw ng hari. Ayun po. So kasi po nung matanda na si Haring David, syempre po, 'di ba? Usually kahit naman sa atin sa buhay natin ngayon, ang matatanda, malalamig na 'yan eh. Kumbaga as in walang mali siya, ni mga nilalamig na po 'yan. So itong si Haring David, nilalamig na siya. Kaya naisip nung mga kanyang servant, nung mga tagasunod niya, na ihanap siya ng isang dalaga na mag-aalaga sa kanya, na kakanlong sa kanya, aakap sa kanya, para mainitan yung katawan niya. So, hindi po sa mali siyang bagay yun, kundi para, kumbaga, yung mapawi yung lamig na nararamdaman ni Haring David. Yun po ay para sa ikabubuti ni Haring David. Kaya naman nakita nyo po dito sa huli. Ang pangalan ng dalaga ay Abisag. Siya'y ubod ng ganda. Tumira siya sa piling ng hari at inalagaan ito. Ngunit hindi siya ginalaw ng hari. So kaya nga po maliwanag na walang mali siya. Hindi siya pinapakialaman. Basta ang pagserbisyo niya lang, painitin niya yung katawan ng matanda. Kasi nga matanda na. Ganun po. Yon. So, eto na po tayo sa pangalawa. Sa chapter 1 pa rin tayo. Pero, nasa verse 5, binalak ni Adonias na maging hari. Ito po yung Adonias naman, ito yung anak niya. Yung anak niya na basahin natin para maintindihan natin. Samantalang ipinamamalita ni Adonias na anak ni Haring ni Hagit. Adonias na anak ni Hagit na siya ang hahaliling hari. May inihanda na siyang mga karwahe. Ito po yung Hagit, yung asawa rin ni David. Asawa po ni David, si Haring Hagit, si Hagit, yung Hagit. Naghanda siya ng mga karwahe, mga bayo at 50 tagatakbo sa kanyang unahan. Minsan may hindi siya pinagsabihan o sinumbatan ng hari sa ginawa niyang iyon. Si Adonias ay kapatid na bata ni Absalom at
napakakisig ding tulad nito. Kinausap na niya si Joab na anak ni Sarbia at ang saserdoteng si Abiatar at nangako ang mga ito na siya'y tutulungan. Ngunit hindi pumanig sa kanya si saserdoteng Sadok at si propeta Natan. Gayon din si Benaya na anak ni Joyada, siya sina Simei at Rey at ang magigiting na pansariling bantay ni David. Naghandog si Adonias ng maraming tupa, baka at pinatabang bulo sa bato ng Sohelete na malapit sa Enrogel. Inanyayahan niya roon ang kanyang mga kapatid at mga anak ng hari at ang mga pinuno ng hukbo mula sa lipi ni Huda. Ngunit hindi niya inanyayahan si propeta Natan, si Benaya at ang mga sariling bantay ng hari at ang kapatid niyang si Solomon. Kaya kinausap ni Natan si Bathsheba na ina ni Haring ni Solomon. Wika niya, hindi ba ninyo alam na lingid kay Haring David ay pinamamalita na ni Adonaya na siya ang hari? O tingnan nyo po, pinapangunahan pa niya yung tatay niya, no? So, eto po ang pagpapatuloy. Ang mabuti ito ang inyong gawin upang maligtas kayo at ang inyong anak na si Solomon. Pumunta agad kayo sa hari at ipaalala sa kanya ang pangako niyang si Solomon ang maghaharing kahalili niya. Itanong ninyo kung bakit si Adonias ang naging hari. At samantalang nakikipag-usap kayo sa hari at ay papasok ako at patutunayan ko ang inyong sinabi. Pumunta nga si Bathsheba sa silid ng hari. Ito'y matandang-matanda na at si Abisag, ang dalagang Sunamita ang may alaga sa kanya. Yumuko si Bathsheba at nagpatira pa sa harapan ng hari. Ano ang kailangan mo? Tanong ng hari. Sumagot siya, mahal kong hari, ipinangako ninyo sa pangalan ni Yahweh na ang anak kong si Solomon ang maghaharing kahalilin nyo. Ngayon po, naghahari na si Adonias nang hindi ninyo nalalaman. Nagpatay po siya ng maraming baka, tupa at pinatabang bulo. Inanyayahan po niya sa pagdiriwang na iyon ang mga anak ng hari, ang saserdote Abiatar at si Joab, ang pinakamataas na pinuno ng hukbo. Ngunit hindi niya inanyayahan ang inyong lingkod na si Solomon. Kaya po, mahal na hari, inihintay ng buong bayang Israel na sabihin ninyo kung sino nga ang hahalili sa inyo bilang hari. At kung hindi, pagkamatay po ninyo, manganganib ang buhay ko at ng anak kong si Solomon. O, tingnan nyo nga po, Samantalang nakikipag-usap sa hari si Bathsheba, dumating naman ang propetang Natan. May nagsabi sa hari na ito'y naghihintay, kaya't kanyang ipinatawag. Lumapit ang propeta, nagpatira pa sa harapan ng hari at ang wika, mahal na hari, ipinahayag na po ba ninyo na si Adonias ang hahalili sa inyo? Ngayon po'y nasa labas siya ng lungsod at nagpapatay ng maraming baka, tupat, pinatabang bulo. Inanyayahan po niya ang mga anak ng hari ni Joab at pinakamataas na pinuno ng hukbo at ang saserdoteng si Abiatar. Naroon po sila't nagkakainan at nagiinuman. At ang isinisigaw ay mabuhay ang Haring Adonias. Ngunit ang inyo pong lingkod, si saserdote Sadok, si Benaya na anak ni Joyada at ang anak ninyong si Solomon ay hindi niya inanyayahan.
Ito po ba'y utos ng mahal na hari? Bakit po walang nagsabi sa inyong lingkod kung sino ang luluklok sa trono bilang kahalili ninyo? Ay, ang galing ano po. Nagsalita noon si Haring David, tawagin ninyo si Bathsheba. Paglapit ni Bathsheba ay sinabi ng hari, saksi ko si Yahweh, ang Diyos ng Israel na nagligtas sa akin sa lahat kong mga kaaway. Nanunumpa ako noon sa ngalan niya na ang anak mong si Solomon ang siyang hahalili sa akin. Tutuparin ko ngayon ang aking pangako. Nagpatira pa si Bathsheba sa harapan ng hari bilang paggalang. Mabuhay ang Haring David magpakailanman, wika niya. Pagkatapos sinabi ni Haring David, tawagin ninyo si saserdote Sadok, si propeta Nathan at si Benaya. Lumapit ang mga tinawag, sila naman ang inutusan ng hari. Isama ninyo ang aking mga sariling bantay. Pasakayin ninyo ang anak kong si Solomon sa aking sariling mola at samahan ninyo siyang patungo sa Gihon. Papahiran siya roon ng langis bilang hari ng Israel. Ito'y gagampanan ni na saserdote Sadok at propeta Nathan. Hipan ninyo ang trumpeta at isigaw, mabuhay ang Haring Solomon. Samahan uli ninyo siyang parito at paluluklukin sa aking trono sapagkat siya ang maghaharing kahalili ko. Siya ang aking hinirang na hari sa Israel at sa Huda. Sumagot si Benaya, matutupad po at pagtibayin nawa ito ni Yahweh, ang Diyos ng mahal kong hari. At kung paanong pinagpala ni Yahweh ang mahal kong hari, naway pagpalain din niya si Solomon, lalo nawang dumakila ang kanyang trono kaysa trono ng mahal kong Haring David. Lumakad nga sina saserdote Sadok, propeta Nathan at Benaya at ang mga kareteo at peleteo, pinasakay nila si Solomon sa mola ni Haring David at dinala sa Gihon. Kinuha ng saserdote Sadok at sa tolda ang sungay na lalagyan ng langis at pinahiran si Solomon bilang hari. Hinipan ang trompeta at nagsigawan ang lahat, mabuhay ang Haring Solomon. Inihatid siya sa mga tao pabalik sa lungsod. Habang daay nagsisigawan sila sa tuwa at nagtutugtugan ng mga plauta. Ano pat halos mayanig ang lupa sa lakas ng ingay. Tapos nang kumain noon ang mga panauhin ni Adonias at narinig nilang lahat ang ingay, narinig din ni Yohab ang tunog ng trompeta, kaya naitanong niya, ano yon? Bakit maingay sa lungsod? At nagsalita pa siya nang dumating si Jonathan, anak ni saserdote Abiatar. Halika rito, sabi ni Adonias. Narito ang isang lalaking marangal at tiyak na maganda ang dala niyang balita. Hindi po gayon, sagot ni Jonathan. Isinalin na po ni Haring David kay Solomon ang pagkahari. Pinapunta ng hari sina saserdote Sadok, propeta Nathan, si Benaya na anak ni Hoyada, at ang mga kereteo at peleteo kay Solomon at pinasakay nila ito sa mola ng hari. Napahira na siya ng langis bilang hari. Ito'y ginawa ni na saserdote Sadok at propeta Nathan sa Gihon. Siya ay inihatid nila sa lungsod. Nagsigawan at sa tuwa ang mga iyon. Ang mga tao, iyon po ang ingay na naririnig ninyo. At ngayon po, nakaluklok na si Solomon sa trono. Pati ang mga pinuno ng mga sariling bantay ng hari ay pumunta na po kay Haring David.
at siya'y binati. Sabi po nila, loobin nawa ng inyong Diyos na ang pangalan ni Solomon ay maging higit sa dakila kaysa inyong pangalan, at ang trono niya'y maging higit sa marilag kaysa inyong trono. Yumuko ang hari sa kanyang pagkakahiga at ganito ang sinabi, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat minarapat niyang makita ko sa araw na ito ang isa sa aking mga supling na naluklok sa aking trono. Pagkarinig nito, natakot ang lahat ng panauhin ni Adonias at nagkanya-kanyang takas. Natakot din si Adonias kay Solomon, kaya tumakbo siya sa dambana at kumapit sa mga sungay nito. May nagsabi kay Solomon, takot na takot po sa inyong kamahalan si Adonias. Nakakapit siya sa mga sungay ng dambana at ipinasasabi na hindi siya aalis doon kung hindi muna kayo mangangako na hindi ninyo siya papatayin. Sumagot si Solomon, kung mapapatunayan niyang siya'y tapat, buhok man niya'y hindi magagalaw. Ngunit kung hindi siya mamamatay, siya'y mamamatay. Kaya't pinupuntahan siya ng Haring Solomon at ipinakuha sa dambana. Nagpatira pa si Adonias at sa harapan ni Haring Solomon. Sinabi naman sa kanya ni Haring Solomon, umuwi ka na sa inyo. Ay, ang galing po, ano? Ayan, Alam niyo po mga kaibigan, napakaganda nitong kwento na to eh. Ito po ay kabutihan ng Diyos kung paano niya minamahal ang mga nagmahal sa Kanya, at kung paano niya pinagpapala ang mga angka nito, at kung paano niya pinagpapala at ipinagpapatuloy ang pagmamahal sa mismong hari o tao na nagmahal sa Kanya. Dahil kapag nagmahal po ang isang tao sa ating Diyos at nagmahal din ang kanyang anak sa Diyos, sumunod, ito po kung ano ang kabutihan ng Diyos ay ipapalasap din po sa kanyang anak. Kaya ito po si Haring Solomon ay isa sa napakapalad na hari at tunay na pinagpala siya. Isa po siya sa hari na binigyan ng Diyos ng ating mga kasaganaan, mga biyaya, kalakasan, karunungan. Kaya po kung naririnig nyo o nakikita nyo sa Biblia, mayroong mga awit ni Haring Solomon. Ayan. Kaya po, hanggang sa susunod po mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda na itong ating binabasa, ang unang hari. Nasa sa chapter 1 po tayo. At natapos po natin ang chapter 1 hanggang verse 1 hanggang ito po, hanggang 53. 53 po, natapos po natin yon. Kaya po hanggang sa susunod ay makikita nyo ang susunod pang kabanata ng kabuhayan ng pagmamahal at pangangalaga, pagpapala ng ating Diyos sa mga tao na nagdaan noong tayo'y hindi pa tao. Kaya po makikita natin kung paano talaga magmahal ang Diyos. Kaya po mga kapatid, saan man kayo naroroon, maligaya ako at masaya dahil ang banal na espiritu ay nararamdaman ko, sapagkat pati balahibo ko'y nananayo sa aking binabasa. Kaya po napakaganda nito. Kaya po mga kapatid, saan man kayo naroroon, pagpalain at ang kapayapaan ay sumainyong lahat. At hanggang sa muli po, sa susunod na ating pagbabasa ay maririnig po ninyo. Dahil kahit po ako, kahit ito'y na alaman ko na, ako po'y excited pa rin sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa istorya ng mga tao noon na nagmahal, sumunod sa Diyos,
At excited pa rin ako na malamang paulit-ulit ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa mga taong nagmahal sa Kanya, sa mga angkan ng taong nagmahal sa Kanya. At ito na nga po ay si Haring David at ang kanyang anak na si Solomon. Kaya po, marami pa po tayong malalaman talaga. Kaya po hanggang sa muli mga kaibigan, tayo ay magpatuloy at kahit po busy, ay sinisikap ko po na mabasa talaga para rin sa inyo, para din sa akin, para sa ating lahat. Kaya po saan man po kayo naroroon mga kapatid, ay isa itong maganda na maaalaman natin para sa ating buhay at sa ating mga anak. Salamat po!